Sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa at mag-verify ng GCash account. Simulan na natin agad. Para makagawa ng account, buksan lang ang ating GCash. Allow lang natin ang mga iniinging permission. Lagay lang natin ang ating number. Dapat naka-insert yung number na gagamitin nyo dahil magsesend sila dyan ng OTP. Hintay lang tayo ng konti. Ayan, dumating na. Swipe down lang natin at kunin ang code. Lagay lang natin dyan. Tap ang new account. Ilagay lang ang ating birthday. Tap ang yes, then confirm. Dito sa personal information, ilagay lang ang first name, middle name, last name, at mag-provide din tayo ng email. Check nyo lang ang box kung wala kayong middle name. Make sure pala na ang information na ilalagay nyo dyan ay tugma dun sa information na makikita sa inyong ID na gagamitin nyo kapag mag-verify na kayo. Napakahalaga na pareho ang information nyo dyan at sa ID nyo dahil hindi ma-verify ang account nyo kapag hindi tugma. Next, dito sa main source of funds, piliin lang ang pangunahing pananggagalingan ng pera mo. Dito naman sa address, ilagay lang ang province, city, barangay, zip code, at house number and street address. Automatic na magkakaroon itong zip code after nyo ma-fill out ang tatlong nauna. Ito ang halimbawa. Pati ang address kailangan tugma din sa ID na gagamitin nating pang-verify. Dito sa permanent address, tap na lang natin ang same as current address kung pareho lang naman ang current at permanent address nyo. Diyan sa referral code, kahit skip na lang natin yan. Tap na natin ang next. Dito, double check nyo lang kung tama ba lahat ang information na nilagay nyo. Kung tama naman lahat, tap na natin ang confirm. At ngayon, gagawa na tayo ng PIN. Napakahalaga nito kaya wag na wag niyong kakalimutan. Para sa mga makakalimutin tulad ko, mas okay kung screenshot nyo muna bago nyo i-confirm. Dito sa last part, register lang natin ang ating phone. Napakagandang feature nito kasi walang sino mang makakapag-login yung GCash account nyo sa ibang cellphone. Kahit na malaman pa nila ang PIN mo. Magsesend ulit sila ng OTP. Type lang natin dyan. Then submit. At yan, tapos na, punta na tayo sa dashboard. At yan, tapos na, may GCash account na tayo. Ngayon naman, e-verify na natin ito. Sa pag-verify ng ating account ay mangangailangan tayo ng kahit isang ID na nakalista dito. Make sure na sa inyo yan at same ang information na makikita dyan sa ID nyo at dun sa mga information na binigay natin kanina. Simulan na natin. Sa profile ng ating GCash, tap natin itong Verify Now. Scroll down lang tayo at itap ang Verify Now.
Dito, lagay lang natin ang ating birthday. Next, lagay nyo lang nationality nyo. Pag ayos na, i-check natin itong box at i-tap ang confirm. Dito, piliin nyo lang kung anong ID ang meron kayo dyan. Dito ako sa national ID. Basahin at sundin nyo ang mga tips na makikita nyo dyan para siguradong ma-verify ang account nyo. Allow lang natin ang ating camera para scan ang front at back ng ating ID. Ipasok lang po natin ang ID sa rectangle at stay natin ng ilang saglit. Tapos na natin scan ang ating ID, ngayon ang ating mukha naman. Swipe lang po natin pa kanan. At itap ang next. Tap ulit ang next para mag-open ang ating camera. Tapos ipasok lang po natin ang ating mukha sa bilog at mag-blink lang po tayo. Ito naman po yung sinabi ko kanina na dapat tugma ang information nyo dyan sa ID at sa information na binigay nyo noong ginawa nyo ang inyong account. Dito, mag-fill out lang po tayo ng additional information. Simulan natin dito sa salutations. Dahil lalaki ako, kaya Mr. ang seselect ko. Next, dito naman po sa civil status. Sa place of birth naman, lagay lang po natin ang province at city kung saan tayo pinanganak. Dito naman sa current address, ilagay lang ang province, city, barangay, zip code, at house number and street address. Automatic na magkakaroon itong zip code after nyo ma-fill out ang tatlong nauna. Ito ang halimbawa dahil ikakat ko yan for privacy. Dito naman sa work details, nakadepende na sa inyo kung ano-ano ang mga ilalagay nyo dyan. Sa employment type, student ang ilalagay ko dyan dahil nag-aaral pa lang ako. Dito sa employer or business, NA lang ang lalagay ko dyan. Sa nature of work naman ay kung anong klaseng trabaho ba. Education na lang ang pipiliin ko. Next, dito sa main source of funds, piliin lang ang pangunahing pananggagalingan ng pera mo. Expected monthly transactions naman, dito lang ako. Tapos dito sa last, pili lang tayo ng reason kung bakit gusto natin magkaroon ng verified GCash account. Dito naman sa other information, kung ikaw ay isang politiko or meron kang kamag-anak, pindutin mo ang yes, no naman kung wala. Tap lang ang yes, then confirm. Review lang natin ang ating information at kung okay naman na ay tap na natin ang confirm. At yan, tapos na. Maghintay na lang tayo na ma-verify ang ating account. Kapag lumagpas ang 3 araw at wala pa ring nag-text sa inyo, meaning may mali sa ginawa nyo. Sa case ko, wala man 20 minutes may nag-text na sa akin na nagsasabing fully verified na ang account ko. Kaya kung sa tingin nyo ay nagawa nyo naman lahat ng tama, ay tiyak ako na ma-verify din yang sa inyo. Hanggang dito na lang. Thank you for watching.